likod ng bawat dokumento, may isang kwento. At sa likod ng kwentong ito, may mga pangalang nanginginig banggitin. Mga files na sinasabing naglalaman ng malalaking sikreto, mga dokumentong biglang lumutang at ngayon ay kilala na bilang Cabral Files. Saan nga ba ito galing? Paano napunta kay Leviste ang Cabral Files? At higit sa lahat, alam ba ito ng Malacanang? Ang tinatawag na Cabral Files ay mga dokumentong lumutang sa gitna ng mga isyong may kinalaman sa mga proyekto ng gobyerno, umano'y anomalya at mga pangalan ng matataas na opisyal. Hindi ito basta chismis, hindi rin ito simpleng blind item. Pero dahil ayaw ilabas ito at maraming mga nakiusap din sa akin sa Kongreso, Oktubre at Nobyembre, gusto ko sanang mag-privilege speech tungkol dito, nakiusap sa akin na wag at ilalabas naman ng DPWH in the proper time. Ang lulabas, ayaw ng mga kongresista malaman ng publiko kung ilang bilyon ang kanilang taon-taong budget sa DPWH. Ang Cabral Files ay tumutukoy sa mga dokumento at electronic records na iniwan ng yumaong dating DPWH Undersecretary na si Maria Catalina Cabral. Naging sentro ito ng malaking kontrobersya nitong Disyembre 2025 dahil sa mga aligasyon ng bilyong-bilyong budget insertions at anomalya sa flood control projects para sa 2025 at 2026 national budget. Si Maria Catalina Cabral ay matagal na nagsilbi bilang Undersecretary for Planning and Public-Private Partnership sa DPWH bago siya pumanaw sa isang insidente sa Tuba, Benguet na iniimbestigahan pa kung suicide o aksidente. Binansagan siya bilang gatekeeper ng budget sa mga pagdinig sa Senado hinggil sa flood control project. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson at Representative Leandro Leviste, ang mga files ay naglalaman ng allocables o insertions. Listahan ng mga cabinet officials at mambabatas na may nakalaang bilyong-bilyong piso para sa mga proyekto. How much is the allocable budget out of 401 billion pesos of allocable budgets of congressmen, because this is taxpayers' money and I think we deserve to know, totoo ba na may mga congressman na ang allocable ay 3, 4, 5 bilyong piso kada taon? Kung hindi po tama yung ibinigay sa aking dokumento noong September 4 na galing sa kanila, baka pwede nilang isagot ano ba yung tama. Pero ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, may mga pangalan ng hindi bababa sa 5 cabinet secretaries at ilang undersecretaries sa mga file na umano'y nakatanggap ng bilyong halaga ng alokasyon. Nabanggit din ang pangalan ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin, bagamat itinanggi niya ang anumang kaugnayan sa anomalya. O na-authenticate itong mga documents na ito. Ano pong reaksyon nyo dito sa tila parang pangmamaliit ng Malacanang at ni Sec Vince Dizon dito sa mga dokumentong hawak nyo? maraming salamat po ma'am sa inyong tanong dahil napansin ko din na noon si Sec Vince ay madaling na-access ng media at nakita ko yung clip ng inyong show nung isang araw na na-observe nyo din na hindi din siya nagbibigay ng comments sa mga documents na in-upload ko sa Facebook. Si Representative Leviste ang unang naglabas ng mga kopya ng file sa publiko. Anya, ibinigay ito ni Cabral sa kanya noong September 2025. Gayunpaman, kine-question ng DPWH at Malacanang ang kredibilidad nito. Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, kinuha raw ng sapilitan ni Leviste ang mga files mula sa computer ng isang staff. Para malinaw lang po ma'am, yung sinasabi kasi ni Sec Claire, baka akala ng iba, hindi totoo yung document. Ang sinasabi, hindi ito proven until Sec Vince will authenticate. At sinasabi ni Sec Vince, hindi niya nakikita. Pero ang sinasabi ko po, nakita na niya noon pa, in-email ko pa, at ngayon makikita naman niya, bakit hindi pa niya in-authenticate. Kinuha na ng Office of the Ombudsman ang CPU at orihinal na mga dokumento ni Cabral para sa isang digital forensic examination. Ito ang magpapatunay kung totoo o tampered ang mga hawak na kopya ng kampo ni Leviste. Sa ngayon, itinuturing pa ring hearsay ng palasyo ang mga lumalabas na files hanggat hindi natatapos ang opisyal na forensic report mula sa Ombudsman.
May mga nagsasabi kasi sa social media, yung pangalan na ito, hindi tama, and so and so. I swear this document came from DPWH. Kaya dapat si DPWH po ang sasagot kung hindi totoo ang dokumentong in-upload ko na galing sa kanila, ano yung totoong allocable budget. Wala namang maniniwala kung sasabihin nila walang allocable budget ng mga congressman, di ba? Hindi lang ito tungkol sa mga pangalan. Hindi lang ito tungkol sa politika. Ito ay tungkol sa pondo ng bayan, kaligtasan ng mamamayan, at mga proyektong dapat sana'y pumipigil sa baha, pero nauuwi sa trahedya. Kung totoo ang laman ng Cabral Files, malaki ang kailangang sagutin ng mga nasa kapangyarihan. Okay. Kung yun po ay suspicions na baka may inappropriate transactions relative to these projects, ayoko naman po manggaling sa akin yun. Ang sasabi ko yung irregular is hindi lang po sa malaki na hindi idinedeklara, pero napakalaki ang disparity din ng ilang mga distrito na wala pang 1 bilyon. Yung 8 bilyon malaki, pero may iba naman na 5 o 10 bilyon. At yung mga iibang rehiyon na nakakakuha ng malaking budget, hindi naman po yung maraming populasyon o malaking pangangailangan necessarily. May correlation din po kung saan maraming contractor, mataas po ang allocable budget. Okay. So, ang sinasabi po ninyo, ang irregular dito ay yung pong hindi wasto na paglalaan ng pondo sa bawat kongresista. Simple said. Ganun po yun. Ano po? Ano nyo? Tama? Yung lack of transparency Okay. na ayaw nila itong malaman at ito naman po ay dapat public information. Pero si Senator Ping Lacson ay may ibinunyag naman na din po at pati ang ibang media outlet. At ang interesting fact is iba yung source nila ng file. Hindi naman po yun galing sa akin, pero tugma ang sinasabi nila sa nasa file ko. Okay. Yun ay patunay na authentic ang mga files na. Ang Cabral Files ay paalala na ang katotohanan kahit pilit itago ay laging may paraan para lumabas. Hindi pa tapos ang kwento. Ito ay simula pa lamang. Hanggat walang linaw, hanggat walang pananagutan, mananatiling bukas ang tanong ng bayan. Handa ba tayong harapin ang laman nito? Tandaan natin, ang dokumento ay may bigat, pero ang katotohanan mas mabigat.